Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo. Saan man kayo naroroon ngayon, nasa probinsya man, siyudad, nasa biyahe, nasa trabaho o nagpapahinga lang sa inyong higaan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa kwentong ito. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood dahil napakasarap isipin na sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na makikiramay, magagalit, masasaktan at mapapalaban sa istoryang ating sisimulan. Sa bayan ng San Isidro, kung saan magkakakilala ang halos lahat ng tao at mabilis kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo, nakatayo ang isang bahay na hindi man kasing laki ng mga mansyon sa siyudad ay hitik naman sa alaala, tiyada at pagmamahalan. Hindi ito basta-bastang bahay lamang para kay Salve Madriaga Vivar. Ito ang bahay na pinag-ipunan nila ng kanyang yumaong asawa na si Teodoro Vivar o Teyong kung tawagin ng lahat. Ang bahay na iyon ay may lumang kapis na bintana, sahig na kahoy na ilang ulit ng pinakintab at bakurang may santan at gumamela na si Teyong mismo ang nagtanim noong bagong kasal pa lamang sila. Sa likod bahay ay may maliit na silong kung saan itinago noon ni Teyong ang mga tabla, yero, pako at iba pang materyales na ginagamit nila sa pagpapagawa ng mga side project sa kanilang maliit na hardware. Ang bawat haligi ng bahay ay may kasamang alaala. Ang bawat bitak sa dingding ay may kwento ng pagsubok. At ang bawat pag-ukit ng panahon sa bubong ay tila paalala ng mga panahong sabay nilang hinarap ang hirap ng buhay. Si Salve ay 39 na taong gulang, payat ngunit matikas pa rin kumilos. May maomong mukha ngunit bakas sa mga mata ang lalim ng pagod at pagdadalamhati. Mahigit 16 na taon silang nagsama ni Teyong. Wala silang naging anak. Isang bagay na noon pa man ay lihim ng ginagamit na sandata laban sa kanya ng ilan sa pamilya ng kanyang asawa. Ngulit sa kabila noon, naging matatag ang kanilang pagsasama. Ang sabi nga ng mga nakakakilala sa kanila, kung hindi raw umiral ang mga pakikialam ng ibang tao, sila na sana ang isa sa pinakamapapayapang mag-asawa sa San Isidro. Maagang nagising si Salve isang umaga. Tulad ng nakagawian niya mula nang pumanaw si Teyong, 6 na linggo na ang nakakaraan. Hindi na siya sanay sa katahimikan ng bahay. Noong buhay pa ang asawa niya, paggising pa lang ay naririnig na niya ang mahinang pag-ubo nito, ang tunog ng tsinela sa sahig o ang pamilyar nitong boses na sinasabing, "Salve, painit ka nga ng tubig, ako na ang magbubukas ng hardware mamaya-maya." Ngayon, hangin na lang ang sumasagot sa umaga. Tumayo siya sa papag, aninayos ang lukot na kumot at tumingin sa framed photo nilang mag-asawa na nakapatong sa ibabaw ng lumang aparador. Nakangiti roon si Teyong, hawak ang martilyo habang katabi siya sa harapan ng bahay, ilang taon na ang nakalipas, nang matapos nilang ipaayos ang harapang bakod. "Hindi pa rin ako sanay," bulong ni Salve habang marahang pinupunasan ng frame. "Hindi parang anumang oras, bubuksan mo ulit ang pinto." Napahigpit ang hawak niya sa larawan, ngumit gaya ng maraming umagang nauna rito, pinili niyang magpakatatag dahil kung hindi siya kikilos, sino pa? Paglabas niya sa bakuran, nadatnan niya si Luningning ang kaibigan niyang tindera ng kakaninin, napapasok pa lamang sa gate na may dalang bilawo ng kutsinta at puto. "Salve," tawag nito. "Nagdala ako ng mainit-init pa. Kumain ka namang maayos, mukha ka ng hinihipa ng hangin." Bahagyang ngumiti si Salve. "Salamat, Ning. Hindi mo naman kailangang mag-abala lagi." "Ano ka ba?" sagot ni Luningning. Inilapag ang bilawo sa mesa sa may beranda. "At sabi ni Mang Elpidio, dadaan daw siya mamaya. Titingnan daw yung kisame sa likod. May tagas na naman yata." Napatingin si Salve sa kisame sa bandang silong. "Oo nga, matagal na ring hindi naaasikaso. Simula ng..." Hindi na niya tinuloy. Agad lumambot ang mukha ni Luningning. "Alam ko, pero unti-unti lang. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat sa isang araw." Makalipas ang ilang minuto, dumating nga si Mang Elpidio, ang matandang karpinterong halos tumayong tiyuhin na rin ni Salve at Teyong. Payat, sunog sa araw ang balat, at mabagal nang maglakad dahil sa rayuma, ngunit matalas pa rin ang isip. "Anak," sabi niya habang sinusuri ang gilid ng bubong,
Huwag mong pabayaan ang bahay. Ito ang pinaghirapan niyo ni Taeyong. Kahit anong mangyari, panghawakan mo ito. Hindi agad sumagot si Salve. Sa halip ay tumingin lamang siya sa matanda, parang may gustong itanong pero nag-aatubili. Mang Elpidio, mahina niyang sabi. Sa tingin niyo ba, gusto pa rin ako rito ng pamilya niya? Natigilan ng matanda, hindi ito agad sumagot at sa katahimikang iyon ay mas lalong luminaw ang bigat ng tanong. Hindi lahat. Maingat itong tugon. Pero may ilan doon na hindi kailanman tumanggap sa'yo. Alam mo naman yon. At alam nga iyon ni Salve. Lalo na ang biyena niya si Doña Marciana Vibar. Mula nang ikasal siya kay Taeyong, hindi nawala ang bahid ng pagmamataas sa pakikitungo sa kanya ni Marciana. Para sa matandang babae, si Salve ay simpleng anak lamang ng mananahi at magsasaka. Walang lahing maipagmamalaki, walang yaman, walang koneksyon. Hindi mahalaga kay Marciana na si Salve ang tumulong sa kanyang anak na magtayo ng hardware, mag-ipon para sa pagpapaayos ng bahay, at mag-aruga kay Taeyong noong nagsimula itong dapuan ng alta presyon. Para sa kanya, outsider pa rin si Salve. At ngayong wala na si Taeyong, mas lalo niyang naramdaman ang lamig ng tingin ng pamilya Vibar. Parang sinadya ng tadhana na paalalahanan siya noon ding hapon. Habang nililinis niya ang lumang kabinet sa sala, narinig niya ang malakas na pagtihim sa may pintuan. Pagharap niya, nandoon si Marciana, nakasuot ng mamahaling bestida kahit tirik ang araw, kasama ang bunso nitong anak na si Gervin Vibar. Nakagel ang buhok ni Gervin, may suot na mamahaling relo, ngunit kilala sa baryo Luganogin bilang laging baon sa utang dahil sa sabong at sugal. Hoy, dahan-dahan naman, hindi man napigilang sigaw ni Salve. Yan ang mahalagang gamit yaan. Kung mahalaga pala, bakit hindi mo iningatan? Malamig na sagot ni Gervin habang inilalabas na isang asul na folder. Napansin niya na may isang malaking envelope na matagal na niyang hindi nakikita roon. Noon pa man ay si Taeyong ang humahawak sa karamihan ng legal papers ng bahay. Hindi dahil walang tiwala sa kanya, kundi dahil ayon dito, ayokong stressin ka sa mga papeles, ako na roon. Ngayon, bigla niyang naramdamang napakakaunti pala ng nalalaman niya sa mga iniwang dokumento ng asawa. Ano pong kailangan niyo? Tanong niya ulit, ngayon ay mas mahina ngunit mas talimang tono. Huwag ka ng maraming tanang, sabi ni Marciana. May mga bagay na hindi mo kailangang pakialaman. Hindi na nakapagpigil si Luningning na nakatanaw lamang sa may pintuan ng kusina. Doña Marciana, sabi nito, balo po si Salve. Karapatan niyang malaman ang hinahanap ninyo sa bahay na tinitirhan niya. Lumingon ang matanda at sinukat si Luningning ng tingin mula ulo hanggang paa. At sino ka para makisawsaw? Tanong nito. Ako po yung taong nandito noong wala kayo, noong nagluluksa siya, noong umiiyak siya gabi-gabi, noong walang dumadalaw kundi mga taong totoong may malasakit. Bahagyang namula sa galit si Marciana, ngunit bago pa ito sumagot, namamagitan si Mang Elpidio na kararating lamang mula sa likod. Tama na, sabi ng matanda. May patay pa kayong iginagalang. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay. Sa loob ng ilang segundo ay tila umurong ang tensyon, ngunit hindi naalis ang bigat sa hangin. Sa huli, may ilang papeles na kinuha si Gervin mula sa kabinet, mga photocopy raw ng tax declaration at ilang lumang kasulatan at saka sila umalis. Ngunit bago tuluyang lumabas, muling humarap si Marciana kay Salve. Maghanda ka, sabi nito. Marami pang maaayos pagkatapos ng lamay at dasal, hindi pa tapos ang lahat. Pagkaalis nila, parang gumuho ang lakas ni Salve, napaupo siya sa silya sa sala at napahawak sa gilid ng mesa. Ano bang ibig sabihin noon? Bakit parang may kung anong balak? Lumapit si Mang Elpidio at marahang inilapag ang kamay sa balikat niya. Anak, sabi nito, may nararamdaman akong hindi maganda. Bantayan mo ang mga papeles. At kung maaari, ipatingin mo kay Attorney Isandro ang lahat ng natitira rito. Kinagabihan, habang tahimik ang buong bahay at humahampas ang mahinang hangin sa mga kapis na bintana, isa-isang inisa ni Salve ang mga dokumentong natira sa kabinet. Dito niya napansin ang bagay na mas lalong nagpalamig sa kanyang kamay,
May ilang folder na kulang na, may ilang resibo ng renovation na nawawala, at higit sa lahat, hindi niya nakita ang isang sobre na minsang ipinakita sa kanya ni Taeyong at sinabing, "Mahalaga ito. Para ito sa seguridad natin." Hindi niya maalala ang lahat ng detalye ng sinabi ni Taeyong noon, ngunit malinaw sa alaala niya ang tono nito, seryoso, maingat, tila may iniiwasang problema sa hinaharap. Nagmadali siyang muling halughugin ang bawat drawer, aparador at lalagyanan ng papeles, ngunit wala na roon ang hinahanap niya. At sa unang pagkakataon mula nang namatay ang kanyang asawa, hindi lang dalamhati ang naramdaman ni Salve, kundi takot. Takot na may mga kamay nang nakahawak sa buhay na iniwan sa kanya ni Taeyong. Takot na ang bahay na ito, ang tanging natitirang simbolo ng kanilang pagsasama, ay hindi lamang basta pinag-iinteresan, kundi baka matagal nang pinaplano na agawin. Sa kabilang dako ng bayan, sa isang maliit ngulit mamahaling cafe malapit sa munisipyo, tahimik na nakaupo si Doña Marciana sa harap ng isang lalaking nakabarong at may manipis na ngiting hindi mawari kung mabait o mapanganib. Katabi nito ang isa pang lalaking may dalang attaché case at makinis magsalita na parang sanay mangumbinsi kahit mali ang laman ng usapan. "Sigurado ba kayong kakayanin ito?" tanong ni Marciana sa mahinang ngunit tusong boses. Ngumiti ang ulang lalaki. "Donya, ilang beses ko na pong nagawa ang ganitong ayusan. Basta tama ang dokumento, walang magiging problema." "Hindi dapat magkamali," malamig na sabi ni Marciana. "Ayokong mapunta sa babaeng iyon ang lahat." Sumingit ang lalaking may attaché case at marahang inilapag ang ilang papel sa mesa. Kapag nasimulan na ito, hindi na siya basta-basta makakahabol. Sa ilaw ng gabing iyon, hindi alam ni Salve na habang pinipilit niyang pagsamasamahin ang natitirang piraso ng kanyang buhay, may mga taong maingat nang bumubuo ng paraan upang tuluyan siyang maalis sa tahanang itinuring niyang huling alaala ng kanyang asawa. At iyon ang simula ng mas mabigat pang unos na darating sa kanyang buhay. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang kumustahin kayong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa kwentong ito. Kung nararamdaman ninyo ang bigat ng dinadala ni Salve, i-comment ninyo kung anong parte ng buhay niya ang pinakamasakit para sa inyo sa ngayon. Taga saan man kayo nanonood at anong oras man dyan, sana ay samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng kwentong ito, dahil mas lalalim pa ang unos na haharapin ng ating bida. Nang gabing iyon, matapos niyang mapansing may mga nawawalang dokumento sa kabinet na dating maingat na inayos ng kanyang yumaong asawa, hindi na nakatulog ng maayos si Salve. Magdamag siyang nakaupo sa lumang silyang kahoy sa tabi ng bintana, hawak ang ilang natitirang papeles habang pinapakinggan ang tunog ng hangin na humahampas sa bubong. Bawat kaluskos ay tila may dalang babala. Bawat anino sa dingding ay parang paalala na may mga kamay ng lihim na humahawak sa buhay na naiwan sa kanya ni Taeyong. Minsan ay napapapikit siya, at sa likod ng kanyang isip ay bumabalik ang boses ng asawa. "Salve, tandaan mo," wika ni Taeyong sa isang alaala na tumatak sa kanya. "Ang bahay na to, hindi lang ito kahoy at semento. Ito ang pinaghirapan natin. Kapag may nangyari sa akin, huwag mong pababayaan." Noon, inaway pa niya si Taeyong nang marinig iyon. "Ano bang sinasabi mo? Bakit parang may masama kang kutob dyan?" tanong niya noon habang nag-aayos sila ng mga gamit sa hardware. Ngumiti lamang si Taeyong pero may lungkot ang mga mata. "Wala naman, gusto ko lang maging maingat." Ngayon wala na ang lalaki, saka lubos na bumibigat ang kahulugan ng mga salitang iyon. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay dumating na si Luningning na may dalang lugaw at pritong galunggong. Nadatnan niya si Salve na nakatulala sa mesa, hindi pa halos nakakakain, at nakahilera sa harap niya ang mga folder at papel na ilang ulit na niyang inisa-isa. "Hindi ka pa rin natulog, ano?" tanong ni Luningning habang inilalapag ang pagkain. Umiling si Salve. "Ning, may kulang talaga. May nawawala. Hindi lang basta lumang resibo. Pakiramdam ko may kinuha sila kahapon na hindi nila dapat kunin."
Anong klasing dokumento? Hindi ko sigurado, pero may isang sobre dati si Taeyong. May sinabi siyang mahalaga raw yon para sa seguridad namin. Hindi ko makita na yon. Napasinghap si Luningning. Naku Salve, hindi ko gusto ang kutob ko riyan. Hindi ko rin gusto ang kutob ko, sagot ni Salve. Pero ang mas kinakatakutan ko, baka nahuhuli na ako. Maya-maya ay dumating din si Mang Elpidio, may dala namang maliit na toolbox at kape sa termos. Matapos niyang silipin ang tumatagas na kisame sa likod, ay umupo siya sa may beranda kasama ni Salve at Luningning. Anak, sabi ng matanda, huwag mong antayin na may mangyari bago ka kumilos. Hanapin mo si Attorney Isandro. Siya ang nakakakilala sa mga dating inayos ni Taeyong. Oo nga po, sagot ni Salve. Bala ko ngang puntahan mamaya. Napatingin si Mang Elpidio sa loob ng bahay, saka bahagyang inilapit ang boses. Alam mo, nung buhay pa si Taeyong, minsan niyang nabanggit sa akin na gusto niyang ayusin ang pangalan ng bahay. Sabi niya, gusto raw niyang masiguro na ikaw ang hindi maaalis diyan kahit sino pa ang kumontra. Biglang napataas ang tingin ni Salve. Talaga po? Tumanggo ang matanda. Hindi ko alam hanggang saan ang naasikaso niya, pero natatandaan kong seryoso siya noon, kaya hindi ako naniniwalang wala kang karapatan dyan. Ang mga salitang iyon ang naging huling tulak para magpasya si Salve. Hindi na siya maaaring manatiling takot at nalilito lamang. Kung may gumagalaw sa likod niya, kailangan niya ng habulin ng katotohanan bago mahuli ang lahat. Bago magtanghali, dumungo si Salve sa opisina ni Attorney Isandro Belarte, ang abogado na minsan nang tumulong kina Taeyong sa ilang papeles ng negosyo. Matagal nang kakilala ng mag-asawa ang abogado. Hindi ito mayaman sa yabang, ngunit kilala sa San Isidro bilang maingat at marunong kumilatis ng dokumento. Pagpasok pa lamang ni Salve sa maliit ngunit maayos na opisina, agad siyang sinalubong ng sekretaryang si Fe Sarmiento, isang babaeng nasa 50 taong gulang na tahimik ngunit observant. Ma'am Salve? Sabi nito, mabuti at napadaan kayo. Nandyan si Sir sa loob. Pagpasok niya, napansin agad ni Attorney Isandro ang pagod sa kanyang muka. Umupo ka, Salve, sabi ng abogado. Parang hindi ka na natulog. Hindi na pinaligoy-ligoy ni Salve ang pagpunta niya. Isa-isa niyang ikinuwento ang pagdating ni Marciana at Gervin sa bahay, ang paghalungkat sa cabinet, ang pagkawala ng mga papeles, at ang banta sa tono ng kanyang biyenan. Tahimik lamang na nakinig ang abogado habang paminsan-minsang nagsusulat sa maliit na notepad. May natira ka bang mga dokumento? Tanong nito. Inilabas ni Salve ang brown envelope na dala niya. Ito lang po ang mga nakita ko. Matiyagang inisa-isa ni Attorney Isandro ang mga papel, mga photocopy ng tax declaration, ilang resibo ng materyales sa renovation, permit sa hardware, at isang lumang kasunduan sa tricycle unit na pinahulugang bumili noon ni Taeyong. Maya-maya, huminto ang abogado sa paghalungkat at marhang ibinaba ang isang papel sa mesa. Salve, sabi nito, hindi ko pa masasabi ng buo pero mukhang may hinahanap nga silang partikular. Ano po yun? Posibleng titulo, posibleng deed, posibleng dokumentong magpapatunay kung sino ang may legal na kontrol sa property. Parang hinigpitan ng dibdib ni Salve. Ibig sabihin, may balak po talaga sila? Tumingin si Attorney Isandro sa kanya, diretso at walang pagpapalabok. Kung tama ang kutob mo, oo. Napayuko si Salve. Ilang segundo siyang hindi nakaimik. Sa kanya naramdaman ang mainit na pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong tumulo. Bakit po ganon? Hindi pa ba sapat na nawala na sa akin si Taeyong? Kailangan ba talagang pati bahay namin? Hindi niya natapos ang pangungusap. Lumambot ang boses ni Attorney Isandro. May mga taong kapag amoy nila ang kahinaan ng iba, doon sila lalong tumitindi. Pero makinig ka sa akin. Hanggat may paraan, lalaban tayo. May magagawa pa po ba? Tanong niya. May magagawa pero kailangan natin ng ebidensya. At kailangan mong maging maingat. Huwag kang basta pipirma sa kahit anong ipapadala sa'yo. Huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino sa bahay. At kung maaari,
Gumawa tayo ng listahan ng mga dokumentong dapat naroon pero nawawala ngayon. Maya-maya, habang nasa opisina pa siya, biglang naalala ni Salve ang isang tao, si Pastor Jum, ang dating kaibigan ng kanyang asawa na paminsan-minsang nakakausap din ni Marciana noon kapag may problema sa pamilya. Hindi man malapit si Salve sa pastor, alam niyang marami itong naririnig sa magkakamag-anak dahil madalas itong hingian ng payo. Paglabas mula sa opisina, dumaan muna siya sa kapilya sa kabilang barangay, umaasang maabutan si Pastor Jum. At nadatnan nga niya ito sa likod, abala sa pag-aayos ng mga upuan para sa prayer meeting. "Salve?" Gulat nitong sabi. "Napadaan ka?" "Opo, Pastor. May itatanong lang sana ako." Pinaupo siya nito sa isang mahabang bangko sa gilid. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng hapon, ikinuwento muli ni Salve ang nangyari. Habang nagsasalita siya, kapansin-pansin ang pag-iwas ng tingin ng pastor sa ilang bahagi ng usapan, na para bang may alam itong ayaw lamang sabihin agad. "Pastor," diretsahang sabi ni Salve, "kung may alam po kayo, sana sabihin niyo sa akin. Ako po ang apektado rito." Napabuntong hininga si Pastor Jom. "Hindi ko hawak ang buong katotohanan, Salve, pero ilang araw bago mailibing si Teyong, may narinig akong pag-uusap ni na Marciana at Gervin sa labas ng bahay nila." Nanigas ang likod ni Salve. "Ano pong sabi nila?" Nag-atubili muna si Pastor, ngunit sa huli ay nagsalita rin. May nabanggit si Marciana na kailangan daw maagapan ng mga papeles bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko naintindihan noon kung ano ang tinutukoy. Akala ko usapang mana lang, pero ngayon parang mas malinaw na. Napatayo si Salve sa narinig. Ibig sabihin, habang nag-aagaw buhay si Teyong noon sa ospital, may mga taong maaaring nag-iisip na kung paano pagkakakitaan o aagawin ang mga maiiwan nito. Pag-uwi niya sa bahay kinagabihan, nadatnan niyang may nakapark na motorsiklo sa labas ng gate. Isang lalaking hindi niya kilala ang naghihintay doon, nakapolo at may dalang envelope. "Kayo po ba si Salve Vibar?" Tanong nito. "Opo, bakit?" "May ipapadala lang po sana mula sa opisina ni Attorney Celso Vardellon." Nang marinig ang pangalan, agad kumunot ang noo ni Salve. Hindi niya kilala ng personal ang abogadong iyon, mulit narinig na niya ang apelyidong iyon mula sa ilang negosyante sa bayan. "Ano po yan?" tanong niya. "Notice lang po, tungkol sa ilang family property arrangements." Hindi niya agad kinuhang envelope. Parang biglang tumibok ng malakas ang kanyang sentido. "Kanino galing ulit?" "Kay Attorney Celso Vardellon po. May pinapapirmahan lang po sana agad." "Hindi ako pipirma nang hindi ko nababasa at naibapakita sa abogado ko." Malamig na sagot ni Salve. Bahagyang nainip ang lalaki. "Ma'am, mas maganda pong maayos na agad ito." "Mas maganda rin pong sabihin niyo sa nagpadala na hindi ako mangmang." Tahimik na natigilan ng lalaki. Sa unang pagkakataon mulang namatay si Teyong, nagsalita si Salve ng may buo at malinaw na tapang. Hindi man niya kontrolado ang takbo ng mga susunod na pangyayari, alam niyang hindi na siya papayag na basta na lamang yurakan. Kinuha niya ang envelope ngunit hindi niya ito binuksan agad. Sa halip, tinawag niya sina Luningning at si Tonton Madriaga, ang pamangkin niyang madalas tumulong sa bahay, para may saksi siya. Sa kanya dinala ang envelope sa loob at maingat na binuksan sa ibabaw ng mesa. Paglabas ng mga papel, agad niyang nakita ang ilang salitang nagpanginig sa kanyang kamay. Extrajudicial settlement, family conformity, voluntary recognition of transfer authority. Diyos ko, bulong ni Luningning. "Ano yan?" tanong ni Tonton. Hindi agad nakasagot si Salve. Tila ng lamig ang buong katawan niya habang binabasa ang mga dokumento. Ang laman ng mga ito ay parabang may paunang paghahanda upang ipakitang pumapayag siya sa ilang pag-aayos sa mga ari-arian ng pamilya Vibar. At kahit papaulit-ulit niyang basahin, malinaw na may bahagi roong kapag pinirmahan niya, ay para na rin niyang inaamin na ang bahay ay maaaring pagdesisyonan ng ibang tao nang hindi kailangan ang kanyang pahintulot sa hinaharap. "Ang bibilis nila," mahinang sabi niya. Napakuyom ang kamao ni Luningning.
Hindi pa sila nakakakontento. Kakamatay lang ng tao. Tahimik si Salve, pero sa loob-loob niya ay may naunti-unting nagbabagong bagay. Kanina, takot ang nangingibabaw. Ngayon, nagsisimula ng humalo rito ang malinaw na pangamba na may konkretong plano na ngang ikinukubli sa kanya. At mas nakakatakot doon, mukhang hindi ito sinimulan kahapon lamang. Habang hawak ang mga papel, napatingin siya sa madilim na bahagi ng sala kung saan dating umuupo si Taeyong sa gabi. Sa isip niya, para bang naririnig niya ulit ang tinig nito. Mahinahon, matatag, mapagmatyag. Huwag mong pababayaan. Huminga ng malalim si Salve. Pagkatapos ay maingat niyang tiniklop ang mga papeles. Inilagay sa bagong envelope at tumingin kina Luningning at Tonton. Bukas, sabi niya, dadamputin natin ang lahat ng natitirang kopya sa bahay, lahat ng resibo ng hardware, lahat ng lumang papeles, pati mga pictures ng renovation kung meron, at dadalhin ko ulit kay Attorney Isandro. Anong gagawin mo kung magpunta ulit sila? Tanong ni Tonton. Dahan-dahang tumingala si Salve, at sa unang pagkakataon mulang namatay si Taeyong, hindi na pagod na balu ang makikita sa kanyang mukha, kundi isang babaeng nagsisimula ng maunawaan na may mas malaking laban na darating. Hanggang dito na muna ang ating takbuhan. Kung nagustuhan nyo ang episodyong ito, huwag kalimutang mag-comment. Ang comment nyo ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon upang ipagpatuloy ang pagkukwento ng buhay ni Salve. Mag-comment din kayo kung first time nyong nakikinig at saan kayo nanonood sa iba't ibang sulok ng mundo na sabay-sabay nating sinasaksihan ang pagbangon ng isang babaeng akala ng lahat ay tuluyang nadurog. Kinabukasan matapos matanggap ni Salve ang mga papeles mula sa opisina ni Attorney Celso Vardelion, hindi siya nag-aksaya ng oras. Maaga pa lamang ay ginising na niya si Tonton Madriaga upang tulungan siyang ilabas ang lahat ng lumang kahon, plastic envelope at mga supot ng dokumento mula sa kabinete, aparador at maging sa trunk na nasa ilalim ng kanilang lumang kama. Dumating din si Luningning na may dalang pandesal at kapeng barako, at maya-maya ay sumunod si Mang Elpidio na bagamat mabagal ng gumalaw ay hindi pumayag na hindi makibahagi. Naging parang maliit na imbestigasyon ang buong umaga nila sa loob ng bahay. Dito mo ilagay ang mga resibo ng hardware, Sabi ni Salve kay Tonton habang nakasalampak sa sahig. Ihiwalay mo ang mga may petsa nung mga panahon na pinapaayos namin ang likod na bahagi ng bahay. Ito, tita. Tanong ni Tonton habang may hawak na maliit na sobre na kulay dilaw. May mga litrato. Agad na palingon si Salve. Kinuha niya ang mga larawan at isa-isa itong tiningnan. Nandoon ang ilang kuha nung ginagawa ang extension ng kusina, ang pagpapalit ng bubong sa silong, at ang pagpapaangat ng bakod sa harapan. Sa halos lahat ng larawan, makikitang si Taeyong mismo ang nakatayo sa gitna ng mga gamit, pawis na pawis ngunit masaya. Sa isa sa mga iyon, katabi pa niya si Mang Elpidio, may hawak na metro at pako. Napahigpit ang hawak ni Salve sa mga litrato. Hindi lamang ito alaala, maaring maging patunay ang mga ito na hindi basta mana lang ng pamilya Vibar ang bahay, kundi pinaghirapan at pinaghulugan nilang mag-asawa. Iingatan mo yan, sabi ni Mang Elpidio. Malaking bagay ang mga retrato. Makikita riyan kung gaano kalaki ang inambong niyo ni Taeyong sa bahay. Halos tanghali na nang matagpuan nila ang isang lumang notebook sa likod ng sirang drawer. Nang buksan iyon ni Salve, nakita niyang sulat kamay ni Taeyong ang laman. Mga listahan ng gasto sa renovation, pangalan ng mga trabahador, bayad sa hollow blocks, kahoy, pintura, at maging pagkain ng mga karpintero kapag may pinapagawa sila noon. Diyos ko, bulong ni Salve. Parang iniipon niya talaga ang lahat. Ayan ang sinasabi ko sa iyo, sagot ni Mang Elpidio. Hindi nagpapabaya si Taeyong. Kung may kulong man dyan, malamang may kumuha. Bago maghapon ay nagtungo muli si Salve kay Attorney Isandro Belarte dala ang lahat ng kanilang nahanap.
Tahimik na inisa-isa ng abogado ang mga dokumento, litrato at notebook habang si Fe Sarmiento naman ay gumagawa ng kopya ng ilan. Mas mabuti ito kesa wala, sabi ni Attorney Isandro. Makakatulong ito kung magkaroon ng dispute. Pero, ano po pero? Agad na tanong ni Salve. Posibleng may nauna ng hakbang na mga tao sa likod nito. Nanlamig si Salve. Anong ibig ninyong sabihin? Posibleng may proseso ng sinimulan ng hindi mo alam, at kung ganun maaaring hindi lang ito usapan ng preparasyon, baka may transaksyon ng nasinasagawa o natapos. Parang may bumagsak sa sikmura ni Salve. Simula pa lamang nung una niyang nakita si Marciana na haluhugin ng kabinet, may kutob na siyang may masamang binabalak ang pamilya Vibar. Ngunit ang marinig mula mismo kay Attorney Isandro na maaaring may aktwal ng hakbang na naisagawa ay ibang klase ng dagok. Ano po ang dapat kong gawin? Una, huwag kang mawawala sa bahay hanggat maaari. Ikalawa, bantayan mo kung magpapadala ng notice, demand o mga taong mag-aangking may karapatan sa property. Ikatlo, pupuntahan ko ang registry at titingnan ko kung may kahina-hinalang galaw sa records. Lumabas si Salve sa opisina na mabigat ang dibdib, ngunit mas malinaw ang isip. Habang naglalakad siya pauwi sa ilalim ng tirik na araw, ramdam na ramdam niya ang pagod sa buong katawan. Para siyang may kargang batong hindi naman nakikita, ngunit unti-unting dumudurog sa kanya mula sa loob. Sa mga sumunod na araw, tila naging mas tahimik ang paligid, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi nakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, para itong katahimikang laging may nakatagong panganib. Hindi nagpakita si Marciana, hindi rin bumalik si Gervin. Subalit paminsan-minsan ay may napapansin ni luning-luning na motorsiklong humihinto sandali sa harap ng bahay bago aalis. Minsan naman ay may mga hindi pamilyar na muka na nagtatanong sa mga kapitbahay kung sino ang nakatira doon at gaano nakatagal ang pamilya ni Salve sa lugar. Isang hapon, habang nasa maliit nilang hardware si Salve at nag-i-inventory ng natitirang paninda, biglang dumating si Raquel Vibar Lontok. Ang hipag niyang matagal nang may lamig na pakikitungo sa kanya. Nakaayos ito, may pulang lipstick at mamahaling bag, at agad nitong pinasikip ang hangin sa tindahan sa simpleng pagpasok pa lamang. "Busy ka ba?" tanong ni Raquel, bagamat halatang hindi ito naghihintay. "Anong kailangan mo?" Diretso niyang tanong. Tumingin-tingin muna si Raquel sa paligid bago sumandal sa counter. "Nabalitaan kong pumupunta-punta ka sa abogado. Karapatan ko iyon." Ngumisi si Raquel ngulit malamig ang mga mata. "Minsan, Salve, mas magandang tanggapin mo na lang ang totoo kesa ipilit mo ang sarili mo sa bagay na hindi naman talaga sayo. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretso." Inilabas ni Raquel ang salamin sa bag at sandiling inayos ang buhok. Tila sinasadya niyang inisin si Salve sa kabagalang ng bawat kilos. Pagkatapos ay tumingin ito ng diretso sa kanya. "Ang sabi ni Mama, mas magiging madali ang lahat kung magiging maayos ka na lang. Huwag mo nang palakihin." Humigpit ang hawak ni Salve sa listahang nasa kamay niya. "Anong lahat ang tinutukoy mo?" Saglit na napailing si Raquel. "Hay nako, hindi ka pa rin ba sinasabihan? Wala ka bang nararamdaman? O talagang gusto mo pang ipahiya ang sarili mo sa bandang huli?" Parang lalong lumalim ang kutob ni Salve ngulit pinili niyang huwag magpadala. "Sabihin mo kay Marciana, kung ano man ang plano niya, hindi ako basta uurong." Tumawa si Raquel ngunit walang saya iyon. Tingnan natin. Umalis itong parang wala lang na nagpasabog ng apoy at iniwang nagliliyab ang lahat sa loob ni Salve. Nang gabing iyon, dumating si Attorney Isandro sa bahay, hindi na nagpapasabi pa. Puti ang kanyang polo, ngulit halatang nanggaling sa mainit na lakaran at pagod na pagod sa mukha. Pag-upo niya sa sala, agad napansin ni Salve na hindi maganda ang balitang dala nito. "Ano pong nalaman ninyo?" Halos babulong niyang tanong. Tumanggo muna si Attorney Isandro, saka inilapag ang dalang folder sa mesa. "May nakita akong movement sa records." Nanginig ang kamay ni Salve. "Anong movement?" "May deed of sale na iproseso."
Parang nabingi siya sa narinig. Ilang segundo siyang nakatingin lamang sa abogado, tila hindi kayang tanggapin ng isip ang kahulugan ng mga salita. Hindi maaari, usal niya. Paano mangyayari iyon? Hindi ako pumirma, hindi man lang ako kinausap. Alam ko, mahinahong sabi ng abogado. Kaya nga kahina-hinala. Ayon sa initial kopya na nakita ko, ipinakitang may authority daw ang pamilya sa property. May mga kalakip na affidavit at may lagda na mukhang kay Taeyong, pero duda ako sa timing at porma ng mga dokumento. Naibenta na? Tanong ni Salve, ngayon ay nanginginig na ang tinig. Tumingin si Attorney Isandro sa kanya ng diretsyo. Oo, naibenta na ang bahay sa halagang 5 milyong piso. Para iyong palakol na ibinaon sa pinakapuso niya. Naupo si Salve ng mabigat sa silya. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina at sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng natanggap niyang babala at hinala, saka niya lubos na naramdaman ang bigat ng tunay na pangyayari. Hindi na ito simpleng plano lamang. Hindi na ito takot lang sa maaaring mangyari. Nangyari na. Ang tahanan nilang mag-asawa, ang bahay na pinaghirapan nila ng ilang taon, ang bahay na sinumpaan niyang iingatan kahit wala na si Taeyong, na ibenta na palang parang ordinaryong gamit sa palengke at wala man lang siyang kaalam-alam. Kanino? Basag niyang tanong. Hindi sumagot ang abogado. Sa halip, inilabas nito ang ilang notes tungkol sa bentahan. Halatang maingat pa rin itong magsalita dahil kulang pa ang kabuoang records, ngunit sapat na ang impormasyong iyon upang mawasak ang natitirang tahimik na lakas ni Salve. Buong gabi siyang hindi halos umiimik. Nakaupo lamang siya sa beranda habang nakatingin sa bakuran. Ang santan at gumamela na itinanim ni Taeyong ay bahagyang umuuga sa hangin. Ang lumang ilaw sa poste sa tapat ng gate ay kumikislap-kislap. Ang bahay ay naroon pa rin, nakatayo, tahimik, tila wala namang nagbago. Ngunit para kay Salve, ang bawat dingding nito ay biglang nagkaroon ng banta. Ang bawat sulok ay parang tinuturong hindi na siya kabilang doon. Makalipas ang 3 araw, dumating ang pinakakinatatakutan niyang eksena. Bandang 10:00 ng umaga, habang naglilinis siya sa sala, nakarinig siya na maingay sa labas. Pagsilip niya sa bintana, nakakita siya ng puting van, 2 motorsiklo at 4 na lalaking nakapolo na bumaba sa harap ng gate. Kasama ng mga iyon ang barangay secretary na si Vilma Sarenas at isang lalaking matatangkad, makinis ang buhok at may dalang itim na envelope. Hindi niya kailangan pang ipakilala iyon upang mahulaan kung sino. Lumabas si Salve sa beranda. Kasunod sina Luningning at Tonton na noon ay naroon para tumulong sa pag-aayos ng stocks mula sa hardware. Ano po ang kailangan ninyo? Malakas ngunit nanginginig niyang tanong. Lumapit ang lalaking may envelope at magalang nang ngumiti. Ngunit ang lamig ng mga mata nito ay walang bahid ng malasakit. Magandang umaga po. Ako si Dorian Pasilan, kinatawan ni Ginoong Rolando Lascueta. Nandito po kami kaugnay ng paglipat ng posesyon ng property. Parang huminto ang mundo ni Salve sa salitang iyon. Anong posesyon? Galit na sabi ni Luningning. May nakatira rito. Inilabas ni Dorian ang mga papeles at iniabot kay Vilma Sarenas na halatang hindi komportable ngunit sumasabay sa proseso. Batay po sa deed of sale at transfer documents, ang property na ito ay naibenta na kay Ginoong Rolando Lascueta. Nandito po kami para magbigay ng formal notice na kailangan nang ma-vacate ang lugar sa loob ng itinakdang panahon. Hindi totoo yan, sigaw ni Salve. Lumapit at kinuha ang papel. Hindi ako pumirma, balo ako ng may-ari. Ma'am, naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo, sabi ni Dorian sa formal at malamig na tono. Ngunit kumpleto po sa amin ang dokumento. Kumpleto sa pandaraya, singit ni Tonton. Vilma, sigaw naman ni Luningning sa barangay secretary. Paano mo nasikmura ang ganyang gawain? Napayuko si Vilma. Sumusunod lang ako sa proseso. Proseso? Ulit ni Salve. Halos mabiyak ang boses niya. Habang nililibing ko ang asawa ko, ibinebenta na pala ang bahay namin? Iyon ang proseso? Walang nakasagot.
Nanginginig ang kamay ni Salve habang hawak ang notis. Nagtutunugan ng mga salita sa papel, ngunit isa lang ang malinaw niyang naiintindihan. May takdang araw na inilaan para siya'y umalis. At sa unang pagkakataon, sa harap ng hindi niya kakilala at ng mga taong alam niyang bahagi ng maruming transaksyon, tumulo ang luha niya hindi dahil sa pangungulila kay Taeyong, kundi dahil inagaw sa kanya ang tahanang ipinangako niyang iingatan. Sa kabilang gilid ng kalsada, tila sinadya ng tadhana na gawing mas mabigat ang eksena nang may dumaang itim na kotse at huminto ng bahagya. Mula sa tinted na salamin, naaninag ni Salve ang figura ni Doña Marciana sa loob, kasama si Gervin. Hindi man bumaba ang dalawa, sapat na ang malamig na pagmamasdan nila mula sa sasakyan upang iparamdam kay Salve na matagal na nilang hinihintay ito. At sa sandaling iyon, sa gitna ng mapanlait na katahimikan ng umagang iyon, doon tuluyang gumuho ang mundong pinilit niyang hawakan mula nang mamatay si Taeyong. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang yakapin sa salita ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. Kung nasasaktan kayo para kay Salve, ibig sabihin ay buhay na buhay sa inyo ang damdamin ng isang taong inagawan hindi lang ng bahay, kundi ng dignidad at alaala. I-comment ninyo kung taga saan kayo at anong oras ninyo ito pinapanood, at sabihin nyo rin kung anong gagawin ninyo kung kayo ang nasa harap ng ganong klaseng pagtataksil. Halina at ituloy natin ang mas mabigat pang bahagi ng kanyang laban. Matapos ang pagdating ng mga tauhan ni Rolando Lascueta at ang pormal na pagbibigay ng notis para lisanin niya ang bahay, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa buong San Isidro. Ang dating bakuran na hitik ng katahimikan at alaala ay biglang naging lugar ng bulong-bulungan, sulyapan at chismis. Sa loob lamang ng ilang oras matapos umalis sina Dorian Pasilan at ang barangay sekretary na si Vilma Sarenas, kumalat na sa baryo ang balitang naibenta na raw ang bahay ni Taeyong at Salve. At ang mas masakit, may ilan pang nagdagdag ng sari-sariling bersyon na parabang si Salve pa ang nagpabaya. Nakaupo si Salve sa lumang silya sa beranda. Hawak pa rin ang notice na parang hindi niya matanggap na totoo ang lahat. Sa tapat ng gate, nakatayo si Luningning, nakahawak sa baywang habang galit na pinagmamasdan ng ilang kapitbahay na pasimpleng tumitingin mula sa kalsada. Mga walang hiya. Bulong nito. Akala mo naman alam nila ang totoo. Tahimik si Salve. Hindi siya umiiyak noon, ngulit ang katahimikan niya ay mas masakit pakinggan kaysa hagulgol. Sa loob niya, para siyang hinihiwa ng dahan-dahan. Ang bahay ay naroon pa rin. Ang mesa sa sala ay naroon pa rin. Ang cabinet na ilang beses hinalungkat ng pamilya Vibar ay naroon pa rin. Ngulit bigla, ang lahat ng iyon ay parang hindi na sa kanya. Maya-maya, dumating si Attorney Isandro Belarte, kasama si Fe Sarmiento na may dalang ilang photocopy ng papeles. Halatang nagmamadali ang abogado at pagpasok pa lamang sa gate ay agad nitong sinabi, "Salve, huwag kang basta aalis. Hindi pa tapos ang laban. Ang notice ay hindi katumbas ng otomatikong pag-alis, pero kailangan nating kumilos ng maayos." "Anong laban pa po, attorney?" Mahinang tanong ni Salve, hindi iniangat ang tingin. "Naibenta na pala habang nagluluksa ako. Habang nasa ospital kami noon, baka nag-aayos na sila ng pirma at papel. Ano pa bang natira sa akin?" "Ang katotohanan," sagot ni Attorney Isandro, "at ang butas sa mga papeles nila. Hindi lang basta-basta legal ang lahat ng mukhang legal. Kapag may forged signatures, false authority, at hindi kinonsulta ang legal spouse, may laban pa." Napatawa ng mapait si Salve. "Pero habang lumalalaban ako, saan ako titira? Paano kung puwersahin nila ako?" Hindi agad nakasagot ang abogado. Alam niyang iyon ang pinakapraktikal at pinakamasakit na problema. Minsan, kahit may tama ka sa batas, hindi ka pa rin agad pinapanigan ng panahon. Sa mga sumunod na araw, naging mas mabigat ang presensya ng mga taong may kinalaman sa bentahan. May 2 ulit na bumalik si Dorian Pasilan upang mag-follow up sa status ng pag-alis ni Salve. Hindi man sila nanggugulo ng direkta, sapat ang malamig nilang tindig
upang iparamdam na nagmamadali ang bagong bumibili na makuha ang property. Minsan pa ay may dumating na 2 lalaki para raw sukatin ang bakuran, at kung hindi sumigaw si Luningning, ay baka pumasok pa sa loob. "Wala kayong karapatang mabilibot dito," sigaw ni Luningning noon habang nakaharang sa may pinto. Hindi pa tapos ang usapan. Isa sa mga lalaki ang sumagot, "Ma'am, utos lang po ito ni Sir Rolando. Tinitingnan lang ang magiging plano sa property." "Plano?" Singit ni Tonton Madriaga na biglang dumating mula sa hardware. "May tao pang nakatira? May plano na agad kayo?" Nagkatinginan ng 2 lalaki at umalis rin, pero iniwan nilang mas mabigat ang kaba sa dibdib ni Salve. Hindi nakatulong ang mabilis na pagkalat ng mga chismis sa baryo. Sa palengke, habang bumibili ng bigas si Salve isang umaga, narinig niyang nagbubulungan sina Meldy at Osang, 2 kilalang marites sa lugar. "Ayan na siya," mahinang sabi ni Meldy, pero sapat para marinig ni Salve. "Sabi ko na nga ba, baka may mali rin siya kaya nawala sa kanya ang bahay." "Baka hindi marunong sa papeles," sagot ni Osang. "O baka hindi pala talaga sa kanila ang bahay. Ang daming ganyang kaso ngayon." Huminto si Salve sa tabi ng bilihan. Dahan-dahan siyang lumingon sa 2. Tahimik ang mukha niya, ngulit ang mga mata niya ay hindi na yung dating umiilak. "Kung wala kayong alam sa pinagdaanan ng tao," sabi niya sa mahinaw pero matalim na tinig, "mas mabuti pang huwag kayong magdagdag sa bigat na dala niya." Natahimik ang 2 babae. Walang nakasagot. Ngulit pagtalikod ni Salve, ramdam pa rin niyang sinusundan siya ng mga tingin at bulungan. Sa 5 araw matapos ibigay ang notice, tuluyan ng napilitang magdesisyon si Salve. Hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil alam niyang lalala pa ang gulo kung ipipilit niyang manatili roon habang wala pang court order na malinaw na pabor sa kanya. Naisip din ni Attorney Isandro na mas mabuting makalipat muna siya sa mas maligtas na lugar habang inihahanda nila ang legal na aksyon. Si Aling Bebot Narvaez, ang may-ari ng maliit na bakery sa kabilang purok, ang unang nag-alok ng matutuluyan. Sa likod ng bakery nito ay may isang makinit ngunit malinis na silid na dating inuupahan ng estudyante na lumuwas na sa Maynila. "Doon ka muna, iha," sabi ni Aling Bebot habang hawak ang palad ni Salve. "Huwag mo nang isipin ang upa sa unang buwan. Mag-ipon ka muna ng lakas." Napayuko si Salve, halos hindi makapagsalita sa hiya at pasasalamat. "Aling Bebot, nakakahiya po." "Aba, mas nakakahiya yung ginawa sa'yo," mabilis na sagot ng matanda. "Tumulong ka noon nung nagkasakit ang asama ko, hindi ko makakalimutan niyon." Ang paglipat ay isa sa pinakamapait na araw sa buhay ni Salve. Hindi iyon isang malaking esena ng sigawan o tulakan. Mas masakit iyon dahil tahimik. Sa tulong ni Tonton, Luningning at Mang Elpidio, isa-isa nilang inilabas ang ilang gamit na malinaw na personal. Damit, framed photos, ilang gamit sa kusina, mga notebook ni Taeyong at ilang kahon ng dokumento. Ang ibang kasangkapan ay hindi na niya nadala agad. Ang lumang aparador, ang mesa sa sala, ang kama nilang mag-asawa, naiwan muna kasama ng napakaraming alaala. Habang binubuhat ni Tonton ang isang karton palabas ng bahay, napahinto si Salve sa pintuan ng kanilang kwarto. Nandoon pa rin ang kurtinang siya ang tumahi. Nandoon pa rin ang pader na minsan ay pininturahan nila ni Taeyong ng mapusyaw na dilaw dahil sabi ng asawa niya, mas maliwanag sa pakiramdam kapag ganitong kulay. Nandoon pa rin ang maliit na bitak sa kanang bahagi ng bintana na pinag-awayan pa nila noon kung papalitan ba o hindi. "Salve," marahang tawag ni Luningning mula sa likod. "Kailangan na nating umalis." Hindi agad gumalaw si Salve. Marahan niyang hinaplos ang gilid ng pintuan, saka pumikit. "Patawad, Taeyong. Hindi ko ito nailigtas agad." Nang makarating siya sa maliit na silid sa likod ng bakery ni Aling Bebot, sa kanya lubos na naramdaman ang bigat ng pagbagsak niya.
Ang silid ay may iisang bintana lamang, isang bakal na kama, maliit na mesa, at electric fan na maingay ang ikot. Malinis ito, ngunit hindi maikakayala na napakaliit kumpara sa bahay na dati niyang ginagalawan. Sa unang gabi roon, hindi siya halos makatulog, hindi dahil mainit o maingay, kundi dahil pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng balat at iniwan siyang hubot-hubad sa harap ng mundo. Bandang hating gabi, narinig niya ang mahinang katok sa pintuan. Si Tonton niyon, may dalang plastik ng tinapay at gatas. "Tita," sabi ng binata, "kumain ka naman kahit konti." Ngumiti si Salve ng pilit. "Ikaw, bakit hindi ka pa umuuwi? Hindi kita kayang iwan ngayong gabi." Napaupo si Salve sa gilid ng kama at tumingin sa pamangkin. Sa lahat ng nangyari, isa si Tonton sa iilang hindi bumitaw sa kanya. "Alam mo, nung una, inisip ko baka kapag nawala si Teyong, tahimik na lang akong mabubuhay. Magtatrabaho, magtitiis, aalagaan ang alaala niya. Hindi ko inisip na pati ang bubong sa ibabaw ng ulo ko ay aagawin pa. Kaya nga, lalaban tayo," matigas na sabi ni Tonton. "Hindi pwedeng hindi." Sa mga sumunod na linggo, nagsimula si Salve sa panibagong routine. Tuwing umaga, tumutulong siya sa bakery ni Aling Bebot kapalit ng bawas sa upa. Pagkatapos, dumiretso siya sa maliit nilang hardware na pilit pa rin niyang pinapatakbo kahit humina ang benta. Tuwing hapon naman, ay pumupunta siya kay Attorney Isandro upang ayusin ang mga papel na kailangan para sa reklamong kanilang ihahanda. Ngunit kahit gumagalaw siya araw-araw, hindi nawala ang bigat. Sa bawat pagdaan niya sa dating bahay nila, tumitigil sandali ang kanyang paghinga. Minsan ay may mga bagong taong pumakasok sa bakuran para sukatin o tingnan ng lugar. Minsan naman ay nakikita niyang bukas ang bintana sa sala kung saan dati silang umiinom ni Teyong ng kape tuwing umaga. Bawat sulyap ay parang panibagong sugat. Isang hapon, habang pauwi siya sa may hardware at dumaan sa may palengke upang bumili ng konting sardinas at itlog, narinig niya ang masayang boses ng isang babaeng pamilyar sa lugar. "Oh, Ate Salve!" Tawag ng tindera sa maliit na pwesto ng Lotto Outlet. Si Beng Aklan iyon, isang masiglang babae kilala sa palengke dahil kahit mahirap ang buhay ay laging may siti at biro. "Nako, Beng, wag mo na akong isali sa pangarap na yan. Ang dami ko nang iniisip." "Ay, mas kailangan mo nga." Natatawang sagot ni Beng. Minsan kapag ubos na ang pag-asa sa tao, may himalang dumarating sa hindi mo inaasahan. "Mas gusto ko munang pambiling bigas ang natitira kong pera," sabi ni Salve habang itinatama ang hawak sa supot ng groceries. Ngulit makulit si Beng. "O siya, isa lang. Kahit isa lang. Hindi naman kita pinapapusta ng marami. Malay mo, may awa pa ang langit." Napailing si Salve. Sa totoo lang, wala siyang balak. Ngunit marahil dala ng pagod o ng pagnanais na kahit sandali ay may ibang isipin bukod sa problema, dinukot niya sa coin purse ang ilang barya. "Isa lang ha," sabi niya. "Yan, ganyan dapat," masayang sagot ni Beng habang nagpiprint ng ticket. "Tandaan mo, Ate Salve, hindi lahat ng nawawala, talo na. Minsan may kapalit na mas malaki." Tinanggap ni Salve ang tiket nang walang gaanong pag-iisip. Isiniksik niya iyon sa lumang pitakang halos pudpud na ang gilig, kasabay ng resibo ng bigas at listahan ng utang sa hardware. Sa isip niya noon, wala itong halaga. Isa lamang iyong munting abala sa gitna ng napakalaking unos. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, habang palubog ang araw sa ibabaw ng San Isidro at habang pasan niya ang bigat ng pagkapahiya, pagkalugmok at pagkapalaya sa kanyang sariling tahanan, may isang maliit na piraso ng papel na naitabi sa kanyang pitaka na unti-unting magbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. At habang naglalakad siya pauwi sa makitid na silig sa likod ng bakery ni Aling Bebot na may dalang sardinas, itlog at isang lotto ticket na halos hindi man lang niya pinagtuunan ng pansin, nagpatuloy ang kanyang buhay sa parehong mabigat na ikot. Tuwing umaga, nagigising siya sa amoy ng bagong lutong pandesal at sa ingay ng mga tray sa bakery. Tuwing madaling araw, naririnig niya si Aling Bebot na inuubo habang naghahalo ng harina. At si Jessa Narvaez, ang bunsong anak nitong dalaga na laging nagmamadaling mag-ayos ng paninda bago sumikat ng husto ang araw.
Minsan, habang nagtitimpla siya ng kape sa maliit na electric kettle sa sulok ng kanyang inuupahang silid, napapatigil siya at naiisip ang lumang kusina nila ni Taeyong, ang bintanang may tanaw sa bakuran, ang lumang tasa na may basag sa gilid na ayaw itapon ng asawa niya dahil paborito raw nitong gamitin iyon tuwing umaga. Ang simpleng tunog ng sandok sa kawali na dati tila ordinaryo lamang pero ngayoy parang marangyang alaala na hindi na basta bababalikan. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit ni Salve ang sarili niyang gumalaw. Kapag hindi siya kumilos, baka tuluyan siyang lunurin ng sakit. Sa hardware, patuloy pa rin siyang nagbabantay, kahit paliit ng paliit ang kita. Kapos ang puhunan, mabagal ang ikot ng paninda, at may mga dating suki na nag-aalangan ng umutang dahil nababalitaan nilang may gulo raw sa ari-arian ng may-ari. May ilan ding supplier na nagbawas ng ibinibigay na materyales dahil natatakot na baka magsara rin ang tindahan. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga pako at tornilyo sa estante, dumating si Ruben Talabis, may-ari ng isang maliit na bodega ng construction supplies sa kabilang bayan. Hindi sila sobrang lapit, ngunit may ilang beses na ring nagtransaksyon noon si Taeyong kanya. "Salve," bungad nito habang nakasombrero at hawak ang resibo book. "Narinig ko ang nangyari sa'yo." Tipid na nangumiti si Salve. Mabilis talaga ang balita rito. Napakamot si Ruben sa batok. Ganun talaga sa bayan, pero nandito ako hindi para makichismis. Gusto ko lang sabihin na kung kailangan mo ng sideline sa inventory o paglista ng stock sa bodega ko, pwede kitang bigyan ng ilang oras kada linggo. Hindi kalakihan pero dagdag din. Napatingin si Salve sa lalaki. Hindi niya inaasahang may mag-aalok sa kanya ng ganoon sa panahong halos puro awa, panghuhusga, o pakikialam ang natatanggap niya mula sa iba. "Salamat," sabi niya. "Malaking tulong na rin yon." "Wala iyon," sagot ni Ruben. "Mabait si Taeyong sa akin noon. Hindi ko nakakalimutan ang taong marunong tumanaw ng utang na loob." Sa hapon ding iyon, dumaan si Tonton sa hardware para tulungan siyang magsara. Habang ibinababa nila ang rolling shutter, napansin ni Tonton na tahimik si Salve. "Tita," sabi ng binata, "nag-iisip ka na naman." "Hindi naman nawawala iyon," sagot niya. "Tungkol sa kaso?" "Higit pa roon," napabuntong hininga si Salve. "Iniisip ko kung gaano kabilis nagbago ang lahat. Parang ilang buwan lang ang pagitan mula sa pagiging simpleng asawa at may bahay, tapos naging balo, naging problemado sa kaso, naging nangungupahan. Minsan naiisip ko tuloy kung may natitira pa bang maayos para sa akin." Tumingin si Tontan sa kanya ng diretsyo. "Meron, tita. Hindi lang natin alam kung kailan darating." Napangiti si Salve, ngunit mapait pa rin yun. "Ikaw, masyado ka pang bata para magsalita ng parang matanda." Ikaw naman," sagot ni Tonton, "masyado ka pang matibay para magsalita ng parang talo." Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting inaasikaso ni Ate Isandro ang paghahanda ng legal na hakbang laban sa bentahan ng bahay, natuto si Salve na ilagay muna sa maliliit na gawain ng kanyang isip. Naglilista siya ng stocks. Tinutulungan niya si Aling Bebot sa pag-impake ng tinapay. Minsan gumagawa siya ng simpleng budget sa lumang notebook ni Taeyong. Iniisa-isa niya ang bawat sentimo ng pumapasok at lumalabas na pera. Isang gabi, habang inaayos niya ang laman ng kanyang pitaka, dahil halos mapigtas na ang tahi sa gilid nito, natuklasan niya ang maliit na piraso ng papel na isiniksik lamang niya roon ilang araw na ang nakalipas, ang lotto ticket. Saglit niya itong tiningnan, saka napailing. "Halos nakalimutan ko na pala to," bulong niya sa sarili. Noon ding sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Jessa sa labas ng silid. "Ate Salve, narinig niyo ba sa radyo? May nanalo raw sa loto." Wala sanang balak si Salve na pansinin iyon. Sa dami ng problema niya, tila napakababaw ng ideya ng swerte. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya para buksan ang maliit na transistor radio ni Aling Bebot na nakapatong sa mesita. Mahina ngunit malinaw ang boses ng announcer habang binabanggit ang winning numbers. Isa-isa niyang tinignan ang numero sa tiket.
Huminto ang kanyang paghinga. Muli niya itong tinignan. Hindi siya agad nakagalaw. Parang nanlalambot ang kanyang mga daliri habang pinagdudugtong-dugtong ng isip niya ang mga numero na nasa maliit na papel at ang mga numero na inuulit sa radyo. Hindi maaari. Hindi pwedeng... Ate Salve! Tawag muli ni Jessa sa labas. Ayos lang kayo? Hindi siya nakasagot agad. Lumabas siya ng silid na parang naglalakad sa panaginip. Hawak-hawak pa rin ang tiket. Si Aling Bebot, si Jessa, at maging si Luning-Luning na kararating lamang noon para dumana ng ulam ay sabay-sabay na patingin sa kanya. Bakit ka maputla? Tanong ni Luning-Luning. Ilang segundo pang lumipas bago nakapagsalita si Salve. Ning? Mahinang sabi niya. Pakitingnan nga ito. Inabot niya ang tiket sa kaibigan, saka itinuro ang listahan ng winning numbers na isinulat ni Jessa sa likod ng isang lumang resibo. Isa-isa niyang binasa iyon, at habang tumatagal, unti-unting lumalaki ang mga mata nito. Sandali, sabi nito. Sandali lang, hindi pwedeng nagkakamali ako. Ano ba? Sabat ni Aling Bebot. Lumapit at halos maagaw ang papel. Si Jessa naman ay binilisan ng pagkaho sa computer at hinanap ang opisyal na resulta. Tahimik ang buong likod ng bakery, taning tunog lamang ng electric fan at mahinang kaluskos ng tray ng tinapay ang maririnig. Pagkaraan ng ilang sandali, napasigaw si Jessa. Ma! Ate Salve! Tugmang-tugma lahat! Natigilan ang lahat. Parang huminto ang oras. Magkano? Nanginginig na tanong ni Salve na para bang hindi niya kayang buuin ang sagot sa sarili niyang bibig. Napatingin si Jessa sa cellphone screen, saka sa kanya. 100 milyon. Napaupo si Salve sa bangkong kahoy sa likod ng bakery. Hindi iyon pag-upong dulot ng tuwa, kundi pag-upong parang biglang inalisan ng lakas ang buong katawan niya. Sa dami ng hinagpis at sakit na dumaan sa kanya nitong mga nakaraang buwan, hindi agad mahanapan ng isip niya ng puwang ang ganitong uri ng balita. Hindi totoo, usal niya. Baka mali lang. Hindi mali, halos maiyak na sabi ni Luningning, hawak pa rin ang tiket. Salve, nanalo ka! Ngunit sa halip na tumili o magdiwang, napatakip si Salve sa bibig at biglang napaiyak. Ang klasing iyak na matagal nang pinigil, matagal nang kinimkim, at ngayon ay umapaw hindi dahil sa sakit lamang, kundi dahil sa bigat ng biglang bukas ng isang pintuang hindi niya inaasahang meron pa pala. Hindi iyon simpleng kasiyahan. Parang ang buong katawan niya ay hindi alam kung paano tatanggapin ang posibilidad na mula sa pagiging halos walang-wala, biglang may ganitong kalaking pagbabagong dumating. Lumuhod si Luningning sa harap niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Tignan mo ako, sabi nito habang nangingilid din ng luha. Hindi pa tapos ang mundo mo. Naririnig mo ba ako? Hindi pa tapos. Napatingin si Salve sa kaibigan. Basang-basa ang mga mata. Bakit ngayon pa? Basag ang boses niyang tanong. Bakit dumating ito pagkatapos kunin sa akin ang lahat? Hindi agad sumagot si Luningning ngunit si Aling Bebot ang nagsalita. Minsan, sabi ng matanda, kapag akala ng tao tapos ka na, saka ka binibigyan ng Diyos ng bagay na hindi kayang agawin ng mga nanakit sa'yo. Kinabukasan, maagang nagtungo si Salve kasama sina Luningning at Attorney Isandro sa Lotto Office sa lungsod upang kumpirmahin ang tiket. Buong biyahe ay tahimik siya. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng pangyayari. Minsan ay naiisip pa rin niyang baka paggising niya, panaginip lang ang lahat. Ngulit isa-isang kinumpirma ng mga tao sa opisina ang pagiging lehitimo ng tiket. Ipinakita sa kanya ang proseso ng pag-claim, ang buwis, ang dokumentasyong kailangan, at ang ilang paalala tungkol sa seguridad at privacy. Sa conference room ng opisina, matapos ang formal na beripikasyon, sandaling naiwan si Salve, si Attorney Isandro, at isang bank manager na ipinakilala sa kanya na si Miriam Foss, isang kalmadong babaeng maayos magsalita at tila sanay humawak na mga biglaang yumayaman ngunit kinakabahan.
Mrs. Vibar, sabi ni Miriam, napakahalaga pong wag ninyong munang ipagsabi agad sa kahit kanino ang tungkol dito. Ang laki ng halagang ito. Kailangan ninyong maging maingat. Tumingin si Salve kay Attorney Isandro na agad tumanggo. Tama siya. Kung nalaman ito ng pamilya Vibar, mas lalong magkakagulo. Hindi dapat malaman ng kahit sino, mahinang sabi ni Salve. Maliban sa mga taong nandito. Mas mabuti, sagot ni Miriam. At huwag ninyong munang galawin ng padalos-dalos ang pera. Kailangan ninyong protektahan ang sarili ninyo. Sa pag-uwi nila mula sa lungsod, iba ang katahimikan sa sasakyan. Hindi na ito katulad ng katahimikang puno ng takot at kawalan. Mabigat pa rin, oo, pero may halo ng kakaibang lakas. May puwersang unti-unting nabubuo. Habang nakatanaw sa bintana ng van si Salve at pinagmamasdan ang mga palayan at bahay na dinaraanan nila pauwi sa San Isidro, unti-unti niyang naramdaman na may nagbabago sa loob niya. Hindi pa ito saya, hindi pa lubos na kapayapaan, ngunit hindi na rin ito ang dating lupaypay at wasak na babae na halos hindi malaman kung saan pupulutin ang sarili. Pagdating nila sa San Isidro, hindi siya dumiretso agad sa bakery. Sa halip, nagpahinto siya malapit sa lumang simbahan kung saan minsan silang nagsimba sina Teyong tuwing linggo. Bumaba siya roon at ilang sandaling tumamo lamang sa labas, tahimik. Anong iniisip mo? Tanong ni Luningning na sumunod sa kanya. Hindi agad sumagot si Salve. Nakatingin lamang siya sa krus sa tuktok ng simbahan. Pagkaraan ng ilang saglit, huminga siya ng malalim at nagsalita. Hindi ko ito gagastusin para magyabang. Hindi ko rin ito isusugal sa padalos-balos na galit. Pero isa lang ang sigurado ko.